Pero ito, tinan mo, may babala na nga rito eh, oh. Marahan lamang po, lubhang matarik. Kasi literal matarik talaga. Sa videong ito, pupuntahan natin ang isa sa magagandang pagmotoran dito sa South. Mamangha sa magagandang tanawin at enjoyin ang presko at malamig na hangin. Magugulat ka rin sa matatarik nitong kalsada. Halika, samahan niyo ako sa aking biyahe papuntang Barangay Mabato o ang tawag ng iba ay Snake Road. Pupuntahan natin yung Barangay Mabato o yung kilala nila bilang Snake Road. Doon tayo pupunta. At kung pwede, magpapalipad tayo ng drone doon mamaya. Maganda yung view doon, guys. Lalo yung pababa mo siya gagawin, kitang kita mo yung buong lugar ng Laguna. Sobrang ganda. At sana matsyempohan natin sunset. Maganda yung panahon para maganda yung kulay ng paligid, kulay orange. So andito pa rin tayo sa Dasma. Kung alam nyo to, shortcut to eh, palabas ng Piela sa Camelia to. Labas natin na ito Piela, tapos dadaan tayo ng UTS Boulevard, then dire-diretso paakyat tayo ng Tagaytay. So yun, let's go, samahan nyo ako. Maaliw tayo sa mga magagandang paligid dito sa South. Maraming magagandang lugar dito, maraming magagandang puntahan dito sa may South. Yan, Cavite, Laguna, Batangas, and Rizal. Napakaganda rito, guys. So guys, yun, dito yung sinasabi kong UTS Boulevard. Yan, kakaliwa ka dyan. Shortcut yan kung magtatagaytay ka. Hindi ka na matatraffic dun sa may, pag diniretso mo kasi to, papunta to ng Robinson Palapala o kaya SM Dasmariñas. Dati nung hindi pa bukas tong kalsada na to, talagang matatraffic ka dun. Siguro shortcut to ng mga 2 kilometers. Ganong kaikli, ganong tipid yung maisa-shortcut mo. So mga 2 kilometers yung shortcut nito, dire-diretso. Ang labas mo na ito sa may ano na, Aguinaldo Highway na, malapit na sa Silang halos. Kaya malaking bagay ito, itong kalsada na to. Kung taga Carmona kayo, taga Paliparan, yun, napakalaking bagay itong kalsada na to. Alright, nga pala, kung napapanood nyo tong video na to, baka dahil matarik yung lugar na pupuntahan natin, baka merong mga matatarik na lugar dyan sa inyo, diba, na pwedeng maisali natin sa steepest road in the world, no? Ina-award ng Guinness yun. Ang current hold, may hawak ngayon ng record nung titulo na yan na steepest road in the world, yung Baldwin Street sa may New Zealand. So 36% yung gradient niya, steady, no? Matarik talaga yon, di ba? May mga napapanood akong video nag-a-attempt doon, ina-attempt nilang akyatin yon, talagang suffering sila. Yung mga nagbabike, tinatry nilang akyatin yon. So baka meron kayong mga kalsada dyan sa inyong lugar na more than 36% yung gradient. Ang criteria kasi nila sa para makakuha mo yung ano na yon, yung titulo na yon, the steepest road in the world, dapat ano, more than 100 meters I think yung haba ng kalsada, at public road siya. Marami na rin naman ako napupuntahang mga ano, mga matatarik na daan, lalo sa may parte ng Benguet. Yan, ang daming matatarik na ano dyan, matatarik na kalsada dyan. Meron pa nga akong na talagang napuntahang lugar sa may bahay ng kaibigan ko, nasa 40% yung gradient ng ano, ng sinukat ko sa phone ko eh. So nasa 40% yung gradient, ganun siya katarik. Pero hindi siya ganun kahaba, like 100 meters, and hindi rin siya public road kasi parang ano lang yun eh, sa may labas ng bahay nila, and dead end na nga yung lugar na yun. Hindi talaga siya public road na dinadaanan ng mga sasakyan. So kung meron kayong mga ganyang kalsada sa lugar nyo, no, presenta nyo sa YouTube, baka makita ng Guinness at ma-awardan yung lugar nyo. Sa Benguet alam ko maraming matatarik na lugar dyan, sa parte ng Mountain Province, no? Nanggaling na rin kasi ako doon, ilang beses na ako nanggaling sa lugar na yan.
At talagang may mga streets talaga doon na sobrang tatarik. Sobrang tingkayad talaga. Pag titingnan mo sa personal matarik talaga. Actually, pag nakunan to natin ng camera mamaya, hindi halata sa kamerang matarik siya. Kasi meron tayong tinatawag na GoPro effect. Yung GoPro effect, lalo pag medyo naka ultra wide yung camera mo, yung dating sa video parang hindi matarik. Pero once na nandun ka na personal sa lugar na yon, talagang ang tarik niyang tingnan. Sobrang tarik niyang tingnan. So dahil sa GoPro effect, yung parang nagiging grabing tarik na ahon nami-minimize. So ganoon yung resulta. So pag titingnan nyo, papanoorin nyo sa video mamaya, hindi nyo talaga mapapansin na matarik siya. Pero in reality, sa personal, pag pumunta ka dun sa lugar na yon, talagang tingala yung lugar na yon. So yun, malapit na tayo. Dito na tayo sa ginagawa kasi yung kalsada dito sa Dasma. Pasilang na to, malapit na tayo sa silang. Konting kembot na lang. Mamaya arko ng Dasma makikita nyo. Boundary na yun ng Dasma yun silang. Uy, grabe to. May uka. Delikado sa mga motor, lalo manipis gulong. Alright, let's go. Guys, dito na tayo sa silang. Konting kembot na lang, Tagaytay na tayo. Siguro mga 10 to 15 minutes nasa Tagaytay Rotonda na tayo. Pero hindi tayo aabot ng Tagaytay Rotonda. Kakaliwa tayo dun sa SVD Road. Yan, isa sa mga gusto kong kalsada yung kasi napaka peaceful niya. Talagang sobrang mapuno, masarap sa mata. Doon ako na-enjoy sa mga kalsadang sobrang daming puno. Talagang napapasarap magmotor. So konti na lang, malapit na lang yon. Dito tayo sa may silang. Guys, dito tayo sa Tagaytay no? Taal. Kita nyo ba? Dire-diretso lang to. Papunta tayo ng People's Park kasi andoon yung Snake Road. Yung tawag ng iba dito, backdoor ng Repal. Yan, ganda ng Taal, ang linaw. Backdoor ng Repal. Ang iba naman, ang tawag nila Snake Road. At yung iba, ang tawag nila Barangay Mabato. Yan. So, malapit na tayo. Dito na tayo sa may Tagaytay. Yan. Pag kumaliwa ka dyan, pababa ng Laguna na yan. Papunta ng Santa Rosa. O yan, ganda ng Taal guys. Linaw. Clear siya ngayon. Okay, dire-diretso lang hanggang sa makarating tayo sa People's Park. Bago dumating ng People's Park, kakaliwa tayo sa may Dapdap East o Dapdap West. Dapdap West nga ba or East? Yun, basta doon. Yun yung tawag sa lugar na yun. Doon tayo kakaliwa bago umahon ng People's Park. Let's go. Lapit na tayo guys. Approaching na tayo ng Crosswinds. Ganda linaw ng Taal. Ayan kitang kita na natin dito yung People's Park. Ito, ang ganda ng view dito open na open. Approaching Crosswinds. Ganda dito guys Crosswinds, Tagaytay. Ganda. Then Tagaytay Highlands. Dito sa may bandang right side, Tagaytay Highlands to. Ayan guys sa taas kitang kita natin yung People's Park. Lamig na rito. Taas na nito kaya makikita nyo yung view dyan mamaya. Makikita nyo buong Cavite, Laguna. Makikita nyo pa People's Park yan. Ayan kaso hanggang 5 o'clock lang ang People's Park, pero bukas pa siya kasi 4:56 pa lang So kakaliwa tayo dito. Yan.
And enjoy the view guys. Simula na rito ng magagandang view. In 3, 2, 1, let's go! So ito, dire-diretsuhin mo lang to pababa. Dito na yung ano, papakita ko sa inyo yung sinasabi kong parang Switzerland yung dating. Eto ibaling nyo yung inyong paningin sa kanan. Eto oh. Hito tayo saglit para makita nyo ng maigi. Wow, yung mga pine trees na yan, oh. Maganda maliparan yan eh. Di bale, doon na lang mamaya. May mas magandang spot pa yan eh, sa may pangalawa. Sa may pangalawa nito. Sa pangalawang phase nito, makikita nyo ulit yan eh. Guys, eto, enjoyin nyo muna tong view. Let's go. Wow. Kita mo dito lahat, oh. Wow. Oh, kita mo yung buong ano, Laguna or Batangas, basta ganun. Kasi pag binaba mo ito, Calamba, Laguna. So baka Calamba o baka part ng Laguna yan or Batangas, ganun. Wow, napakaganda. Private property, no trespassing. Sana pwede magpalipad ng drone dito. Sobrang ganda talaga rito guys. As in, ang ganda. Talagang pababa, oh. Itong tarik nito. Pero hindi pa ito yung Snake Road. Dun pa sa isa. Siguro after nito. So again, dahil sa GoPro effect, yung matarik nagiging parang hindi matarik tingnan. Sa video, pag titingnan nyo sa video to, ito yung mga binababa ko ngayon, o kaya yung aahonin natin mamaya. Sa video, hindi siya ganun katarik. Pero ito, tinan mo, may babala na nga rito, eh, oh. Marahan lamang po, lubhang matarik. Kasi literal matarik talaga. Ito na yung Snake Road. Ito ang palatandaan yung kubo. Ito na yung Snake Road guys. Grabe to. Grabe. Ito yung sinukat ko na umabot ng 34% yung gradient. Grabe dito ang tarik. Oh, grabe. Ilang meters to? Maikli lang naman siya. Mamaya ahonin natin yan. Eto na. Pag dinire-diretso mo na to, makikita mo na yung logo ng Barangay Mabato. Mababasa mo, Barangay Mabato. Eto na, tapos na yung ahon. So hanap lang tayo ng maiikutan. Balik tayo dun sa taas. Papalipad tayo. Let's enjoy the view. Check sa likod, baka may sasakyan. Wala, let's go. Ayan, oh, may babala guys, oh.
Guys, tapos tayo magpalipad, tumagal-tagal din tayo. Ngayon, kukunan natin ng aerial shot at itong bandang taas. Wow! Grabe naman. Ganda dito. Siguro dito. Pero kailangan ko ng patag na daan eh. Ganda. Ang ganda ang sunset dun oh. Siguro dito palipad tayo. So yun guys, ganda rito talaga, lalo yung sunset nya. Tingnan nyo. Wow, grabe. Ganda oh. Pababa. Pero ngayon balik na tayo pa uwi. Tayo ko kasi yung kaibigan ko si Christian, pupunta siya dito sa may People's Park. Kakain kami rito. So okay, bye bye na tayo pataas. Medyo madilim na, lumubog na yung araw eh. Time is 5:38. So pag mga ganitong bare months talaga, mga October, November, December, mga alas 5 pa lang madilim na. 5:30. Dati kasi nung summer, yung bandang summer, mga 6:30 pa lang lumulubog ang araw. 6:45, mga ganyan, bago mag 7 saka lubog ang araw. Ngayon kasi malamig na talaga. Wow, orange na orange yung sky. Amazing. So yun guys, Dap East. So pag nakita nyo etong nakasulat na yan, yan, dyan yung papunta ng Barangay Mabato. KOR dito tayo. Antayin yung kasama natin. Okay, salamat guys. Ang ganda dito sa kainan namin. Tignan nyo, yan yung view mo. Buong Laguna kita, buong Cavite at Laguna. Order na kami ng mga kainan, then uwi na rin kami after. So yun guys, pauwi na tayo. Sobrang lamig. Sarap dun sa kinainan namin. Alam nyo yung sabaw pa lang panalo na. Panalo na, sabaw pa lang. Grabe. Woo! Pababa na tayo ng Tagaytay hanggang sa uulitin. At marami pa tayong mga pupuntahan na magaganda, especially dito sa South. Lilibutin natin to. Marami tayong may explore na mga mas magaganda pang mga lugar na masarap motorin. Alright,